Sa araw ng pagbasa ng huling habilin ng aking ama, bumulong sa akin ang abogado. Magtago ka sa aparador sa opisina. At huwag kang gagawa ng anumang ingay. Kapag dumating ang kapatid mo, kailangan mong marinig ito. Naguluhan ako, ngunit iginiit niya. Ito ay para sa kinabukasan ng iyong pagsasama. Pagkalipas ng 10 minuto, ito ang narinig ko. Magandang araw. Paki-comment kung taga saan kayo. Huwag kalimutang mag-subscribe at mag-like. Maligayang pakikinig. Ngunit ilang linggo pa bago ang nakakatakot na sandaling iyon, ang buhay ni Sofia ay payapa at tahimik na nagpapatuloy at walang sino man, kahit siya mismo, ang makapaghuhula na ang mundong ito ay malapit ng gumuho. 5:00 ng umaga. Tulog pa ang bayan. Nababalot ng kulay abong ulap, ngunit gising na si Sofia. Ang araw niya ay hindi nagsisimula sa kape, kundi sa amoy nito matapang, malangis, na tila kumapit na sa kanyang balat, buhok, at maging sa kanyang kaluluwa. Sa edad na 38. Isang edad kung saan ang isang babae ay puno pa ng lakas. Ngunit sa salamin tuwing umaga, hindi na pangako ng hinaharap ang nakikita, kundi ang pagod ng nakaraan. Inayos ni Sofia ang isang hibla ng buhok na naligaw. Isinara ang kanyang kulay abong jacket, na pangtrabaho walang anumang matingkad na kulay, at lumabas sa malamig na simoy ng umaga. Sa planta ng pag-iihaw ng kape, iginagalang siya. Iginagalang hindi dahil sa malakas na boses o husay sa pag-uutos, kundi dahil sa paraan ng kanyang pagtatrabaho. Si Sofia ang senior sa shift, at ang kanyang mga kamay, na medyo magaspang dahil sa paghahardin, ay mas maraming alam tungkol sa butil ng kape kaysa sa anumang modernong sensor. Kaya niyang malaman kung luto na ang isang batch sa pamamagitan lamang ng bahagyang pagbabago sa aroma. Kapag ang amoy ng sunog ay napalitan ng malalim na amoy ng tsokolate. "Ma'am Sofia, umiinit po ang 3 linya." Sigaw ng isang batang intern. Natakot na nakatingin sa mga metro. Hindi siya tumakbo. Hindi nagpanik. Lumapit siya sa control panel. Mahinahong inayos ang temperatura at ipinatong ang kamay sa balikat ng binata. "Huminga ka," mahina niyang sabi. Nararamdaman ng makina ang takot. "Makinig ka lang sa kanya." Iyan si Sofia, kalmado, maaasahan, tulad ng pundasyon ng bahay na kanyang kinalakihan. Pagkatapos ng trabaho, kapag humupa na ang ugong sa kanyang tainga, nilalakad niya pa uwi. Ang daan ay sa mga lumang kalye, kung saan bawat bato ay pamilyar. Ang bahay ng kanyang ama ay nasa dulo ng isang kalsadang may mga puno ng mangga, sa gilid matibay, gawa sa matitigas na bato. Hindi ito palasyo, ngunit isa itong kuta. Pumanaw ang kanyang ama. 6 na buwan na ang nakalipas. Ang sakit ng pagkawala ay hindi na matalim. Naging ito'y isang mapurol na bigat sa kanyang dibdib, na lalong tumitindi tuwing gabi. Binuksan ni Sofia ang mabigat na tarangkahan na bahagyang umingit. Kailangang lagyan ng langis, sabi niya sa sarili, at dumiretso hindi sa bahay, kundi sa hardin. Ito ang kanyang kanlungan. Ang mga sampagwita at bougainvillea na itinanim pa ng kanyang ama ay nangangailangan ng pag-aalaga. Lumuhod si Sofia sa lupa. Hindi alintana ang dumi sa kanyang pantalon. Hinahawakan niya ang lupa. Binubungkal ito. Pinuputol ang mga tuyong sanga. At pakiramdam niya'y hawak niya ang kamay ng kanyang ama. Ang bahay na ito, ang hardin na ito, ay hindi lamang ari-arian. Ito ay alaala. Ito ang kanyang buhay. "Sofia, ang dumi mo na naman." Napapitlag siya sa boses ng kanyang asawa. Nakatayo si Constantino sa beranda, at gaya ng dati, mukha siyang perpekto. Plansadong-plansado ang puting polo barong, at ang kanyang pantalon ay may pating na parang makakasugat. Isa siyang construction inspector, at para sa kanya, ang panlabas na anyo ay isang relihiyon. Kailangang makita ng mga tao ang kaayusan. "Sofia," madalas niyang sabihin, "kung marumi ang sapatos ng isang tao, marumi rin ang kanyang pag-iisip." Tumayo si Sofia. Pinapagpag ang kanyang tuhod.
Pakiramdam niya'y isa siyang batang napag-alitan. Hello, Kostya. Gusto ko lang sanang talian ang mga halaman bago lumubog ang araw. Nakatingin ang mga kapitbahay. Itinuro niya ang bakod. Bagamat walang tao sa kalye. Ang asawa ng isang respetadong tao ay nagbubungkal ng lupa na parang isang hardinero. Hindi siya lumapit para halikan ito. Tumalikod lang siya at pumasok sa bahay. Iniwang bukas ang pinto. Napabuntong hininga si Sofia. Tinitingnan ang kanyang mga kamay na may lupa sa ilalim ng mga kuko. Sanay na siya. Mahal ni Constantino ang kaayusan. Mahal niya ang buhay. At minsan, hindi nagtutugma ang dalawang bagay na iyon. Naglinis siya ng kamay sa isang drum ng tubig ulan, malamig at nakakagising, at pumasok para maghanda ng hapunan. Ang gabi sa kusina ay tahimik. Binabasag lamang ang tunog ng mga kubyerto sa pinggan. Inihanda ni Sofia ang mesa. Adobo, atsara, bagong saing na kanin, lahat ng paborito ni Constantino. Ngunit halos hindi siya kumain. Nakatitig siya sa kanyang telepono. At napansin ni Sofia ang isang kakaibang detalye. Sa tuwing umiilaw ang screen dahil sa isang notification, kumikibot ang kanyang mukha at nerbyosong winawaksi ng kanyang daliri ang mensahe. Agad na itinatabingi ang telepono. May problema ba sa trabaho? Wala. Mabilis niyang sagot. At tila natauhan. Idinagdag ng mas malumanay. Pagod lang. Maraming proyekto. Malaki ang responsibilidad. Ibinaba niya ang kubyertos. At tumingin dito. May bago sa kanyang tingin. Isang hindi pangkaraniwang pagkawalang bahala o bahagyang inis. At isang kakaibang kislap. Sofia. Naisip ko lang. Tungkol sa bahay. Natigilan si Sofia. Hawak ang pitsel. Ano ang tungkol sa bahay? Luma na. Kailangang palitan ang bubong. Sira ang plumbing. Tumaas na ang bayarin sa tubig at kuryente. Tayong dalawa lang dito sa malaking bahay na ito. Parang museo. Bahay ito ni Papa Costilla. Dito na tayo nakatira ng 15 taon. Tumayo si Constantino at nagsimulang maglakad-lakad sa kusina. Ang kanyang mga hakbang ay nerbyoso. Mabilis. Iyon na nga. 17 taon na tayong naglalagak dito. Samantalang pwede naman tayong mamuhay ng mas maayos. May bagong kondominium na itinatayo. The Pinnacle. Panoramic windows. Concierge. Underground parking. Walang dumi. Walang mga halaman na kailangan ng pataba. Kalinisan. Status. Maingat na ibinaba ni Sofia ang pitsel. Nanlamig ang kanyang likod. Ayoko sa kondo. Kostya. Mahal ko ang bahay na ito. Iniisip mo ba ang kapatid mo? Bigla niyang sabi. Napakurap si Sofia. Hindi makapaniwala sa narinig. Si Esperanza? Oo, si Esperanza. Huminto si Constantino sa tapat niya, nakasandal ang mga kamay sa mesa. Anak din siya ng tatay mo. Marami siyang utang, Sofia. Nahihirapan siya. Kung ibebenta natin ang bahay na ito, sapat ang pera para sa isang magandang kondo para sa atin. At para mabayaran ang mga problema niya. Iyon ang tama. Dahan-dahang umupo si Sofia, si Esperanza. Ang ate niya na lumuwas ng Maynila, 20 taon na ang nakalipas. Sumisigaw na kinamumuhian niya ang probinsyang ito. Si Esperanza, na hindi dumating sa libing ng kanilang ama, dahil busy daw. Si Esperanza, na hindi na tumawag sa loob ng 10 taon. Kailan ka pa nag-alala sa mga problema ni Esperanza? Mahina niyang tanong. Huli mo siyang nakita sa kasal natin. Hindi man lang niya tayo binati sa ating anibersaryo. Muling nag-vibrate ang telepono ni Constantino sa mesa. Gumawa ng nakakainis na tunog. Napakislot siya. Na parang nakuryente. At tinakpan ang telepono ng kanyang palad. Idiniin ito sa mantel. Nang napakalakas anupat na muti ang kanyang mga buko. Hindi ito tungkol sa pagmamahal, Sofia. Naging matigas ang kanyang boses, halos nanunuya. Tungkol ito sa konsensya. Nakaupo tayo sa isang kayamanan habang nagdurusa ang sarili mong kadugo. Hindi ko kayang tingnan iyon. May reputasyon akong inaalagaan. Hindi ko hahayaang sabihin ng mga tao na sakim tayo. Nagsisinungaling siya. Si Sofia, nakalahati ng buhay niya, ay kasama siya.
Alam ang bawat intonasyon niya. Nagsasalita siya tungkol sa konsensya. Ngunit ang nasa mata niya ay takot. Isang malagkit na takot. Sino ang nagte-text sa iyo? Kostya, tanong niya. Nakatingin sa kamay nitong nakatakip sa telepono. Tumayo siya ng tuwid. Isinuksok ang telepono sa bulsa ng pantalon at tumingin dito nang may malamig na pagkawalang bahala na hindi niya napansin dati. Wala. Tungkol sa trabaho. Pag-isipan mo ang pagbebenta. Sofia. Seryoso. Pag-isipan mo. Dahil ako. Natigilan siya. Nangako na ako kay Esperanza. Natutulong tayo. Lumabas siya ng kusina. Iniwan si Sofia na nag-iisa sa katahimikan ng lumang bahay. Ang mga pader, na dati niyang pakiramdam ay proteksyon, ay biglang naging malamig at tahimik. Sa labas, humuhuni ang hangin, ngunit para kay Sofia, tila naririnig niya ang isang lagitik. Isang manipis, halos hindi marinig na tunog, na nagpapahiwatig ng unang. Hindi pa nakikitang lamat sa perpektong harapan ng kanilang buhay. Kinaumagahan, tinawagan ni Sofia si Attorney Arcangel, ang matandang abogado ng kanyang ama, ang tanging taong kaya niyang kausapin ng tapat. Ang boses nito sa telepono ay mababa at balisa. Pumunta ka agad dito sa opisina. At Sofia, dumaan ka sa likod. Ang opisina ni Attorney Arcangel ay nasa isang lumang gusali na may matataas na kisame at umuugong na sahig na gawa sa kahoy, na amoy wax at lumang papel. Pagpasok ni Sofia, hindi nakaupo ang abogado sa kanyang mesa. Nakatayo ito sa bintana. Nerbyosong tumatapik ang mga daliri sa pasimano. Ang kanyang puting buhok ay gusot, at ang kanyang tingin, na karaniwang kalmado at matalino, ay palingalinga. Attorney Arcangel, anong nangyayari? Tanong niya. Tinatanggal ang kanyang alampay. Kakaiba ang kilos ni Kostya. Pinipilit niyang ibenta ang bahay. Mabilis na lumingon ang abogado. Inilagay ang isang daliri sa kanyang mga labi. Darating sila sa loob ng 5 minuto. Ang asawa mo at ang kapatid mo, nandito si Esperanza? Naramdaman ni Sofia na gumuho ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Pero bakit? Walang oras para magpaliwanag. Hinawakan siya ni Attorney Arcangel sa balikat. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Sofia, pakinggan mo ako. Hindi ko kayang sabihin ito sa iyo mismo. Hindi ka maniniwala. Magsisimula kang ipagtanggol siya. Tulad ng dati mong ginagawa. Kailangan mong marinig ito. Dinala siya nito sa isang malaking aparador na yari sa nara sa sulok ng opisina. Ito ay isang dambuhalang muebles na may mga ukit, kung saan nakatago ang mga archive sa loob ng huling 50 taon. Binuksan ni Attorney Arcangel ang pinto. Sa loob, masikip, at amoy alikabok at lumang mga kaso. Magtago ka, at para sa ngalan ng lahat, Sofia, huwag kang gagawa ng ingay. Ano man ang marinig mo, para ito sa kinabukasan mo. Gusto sanang tumutol ni Sofia, ngunit may mga yabag na narinig sa pasilyo. Ang mabibigat at tiyak na hakbang ni Constantino, at ang tunog ng takong. Dahan-dahan, ngunit mariing itinulak siya ni Attorney Arcangel papasok at isinara ang pinto. Nag-iwan lamang ng isang maliit na siwang. Niyakap siya ng dilim. Ang tibok ng kanyang puso ay napakalakas anupat pakiramdam niya'y naririnig ito sa labas. Tinakpan niya ang kanyang bibig. Pilit na humihinga ng paunti-unti. Bumukas ang pinto ng opisina. Tuloy kayo. Ang boses ni Attorney Arcangel ay tuyo. Opisyal. Nakita ni Sofia sa siwang ang profile ng kanyang asawa. Maputla ito. May butil-butil na pawis sa kanyang noo. Sa tabi niya ay isang babae na nakasuot ng mamahalin, ngunit masagwang pulang coat. Si Esperanza. Nagbago na siya. Ang kanyang mukha ay naging magaspang. May mga maitim na bilog sa ilalim ng mata. Ngunit ang kanyang tingin ay nanatiling matalas. Mapanuri, tiningnan niya ang opisina na parang isang mandaragit na sinusuri ang bagong teritoryo. O, matanda, handa na ba ang mga papeles? Ang boses ng kanyang kapatid ay paos. Parang naninigarilyo. Nasa mesa ang mga dokumento. Sagot ni Attorney Arcangel.
Ngunit kailangan kong bigyan kayo ng babala, Mr. Constantino. Ang pagbebenta ng bahay, nang walang pahintulot ni Sofia, ay iligal. Hindi niya malalaman hanggang sa huli. Sabat ni Esperanza. Umupo ng mayabang sa silya. At kapag nalaman niya, huli na ang lahat. Kakausapin siya ni Kostya. Di ba, Kostya, nakita ni Sofia kung paano napakibit-balikat ang kanyang asawa na parang nasaktan. Huwag mo akong tawaging ganyan at bilisan na natin. Hindi ako pwedeng magtagal dito. Naku, tingnan mo nga naman siya. Tumawa si Esperanza. At ang tawang iyon ay parang bubog na humiwa sa tainga ni Sofia. Napakabanal, napakalinis. Ang inspektor, ang karangalan ng distrito. Pero sa totoo lang, isang duwag na takot sa sarili niyang anino. Esperanza, tama na. Bumulong si Constantino. Ginagawa ko na ang hinihiling mo. Ang pera mula sa pagbebenta ng bahay ay mapupunta sa iyo. Lahat. Hanggang sa huling sentimo, ibigay mo lang sa akin ang folder at burahin ang mga text. Sa loob ng aparador, hindi na makahinga. Ikinuyom ni Sofia ang kanyang mga daliri sa istante. Nang napakahigpit anupat na bali ang kanyang kuko. Ngunit hindi niya naramdaman ang sakit. Anong folder ang pinag-uusapan nila? Dahan-dahang inilabas ni Esperanza mula sa kanyang bag ang isang manipis na folder at iwinagayway ito. Alam mo, Kostya, naisip ko, malaki nga ang halaga ng bahay. Pero mas mahal ang katahimikan, lalo na ang katahimikan tungkol sa pagkakaroon ng 10 taong gulang na anak ng ating banal na inspektor. Maya, magandang bata. Nga pala, kamukha mo. Huminto ang mundo ni Sofia. Sa dilim ng aparador, nawala ang oras. Ang tanging natira ay ang boses na iyon, na nagbabaon ng mga pako sa takip ng kanyang kabaong. Anak, 10 taon, nagbabayad ako sa iyo. Nabasag ang boses ni Constantino. 5 taon na akong nagbabayad sa iyo. Para manahimik ka, barya lang ang binabayad mo. Matigas na sabi ni Esperanza. At lumalaki ang bata. Kailangan niya ng braces, mga tutor. Ang nanay niya, tanga nga, na pumatol sa iyo. Pero gusto rin niyang mabuhay. At kung dadalhin ko ang mga bank statement na ito sa opisina mo, sa ethics committee, isang huwarang padre de pamilya na inabandona ang anak at itinatago ang kita, hindi ka lang matatanggal sa trabaho, Kostya. Wawasakin ka nila. Ang iyong pinakamamahal na reputasyon ay magiging mas mababa pa sa putik sa aking sapatos. Kunin mo na ang bahay. Sigaw ni Constantino. Kunin mo na lahat. Manahimik ka lang. Hindi dapat malaman ni Sofia. Kung malalaman niya ang tungkol kay Maya. Ang santa-santita mo. Umismid si Esperanza. Nakatingala iyon sa iyo. Sabihin mo lang na para sa mabuting layunin, maniniwala iyon. Banal na tanga iyon. Buong buhay nasa hardin. Hindi nakikita ang lampas sa kanyang ilong. May naputol sa loob ni Sofia. Ang manipis na hibla na nagpapanatili ng kanyang pasensya, kanyang pananampalataya, kanyang pag-ibig, ay naputol na may nakabibinging tunog. Ang sakit, mainit at mabangis ay bumaha sa kanyang dibdib, lalamunan, mga mata. Hindi na siya makahinga sa dilim na iyon. Nasasakal siya sa kasinungalingan. Bumukas ang pinto ng aparador, nang may malakas na kalabog, tumama sa pader. Mga hayop! Ang sigaw ay kusa na lumabas sa kanya. Isang mabangis na ungol. Umatras si Constantino, namutla. Nabitawan ni Esperanza ang folder, tumalon mula sa kanyang upuan. Ipinikit ni Attorney Arcangel ang kanyang mga mata, na parang naghihintay ng suntok. Nakatayo si Sofia sa gitna ng opisina. Nanginginig ang buong katawan. Tumutulo ang luha sa kanyang mukha. Ngunit hindi niya ito pinunasan. Tumingin siya sa kanyang asawa. Sa magandang, maayos na lalaking ito. Nakasama niya sa kama, sa pagkain, at sa buhay sa loob ng 15 taon. At ang nakikita niya sa harap niya ay isang halimaw. Anak! Bulong niya. Nanginginig ang boses sa takot. May anak ka? Paano ako? Paano tayo?
Sinubukan natin. Nagpunta tayo sa mga doktor. Sabi mo hindi natin kaya. Sabi mo hindi iyon mahalaga. Lumapit siya rito. Itinaas ang kanyang kamay. Hindi niya alam kung bakit para sampalin, para yakapin, para kalmutin ang sinungaling na mukhang iyon. Ibebenta mo ang bahay ng tatay ko para itago ang bastardo mo. Ibinebenta mo ang alaala ko, ang buhay ko, para sa sarili mong balat? Sofia, teka. Itinaas ni Constantino ang kanyang mga kamay. Palingalinga ang kanyang mga mata. Hindi mo naiintindihan. Matagal na iyon. 10 taon! Sigaw niya. At ang sigaw na iyon ay bumasag sa katahimikan ng opisina. 10 taon mo akong niloloko. Araw-araw, tuwing umaga, sumugod siya kay Esperanza. Sinusubukang agawin ang folder na nasa sahig. Ipakita mo sa akin, ngunit mas mabilis si Esperanza. Tinapakan niya ang folder. At malakas na itinulak ang kapatid. Nawalan ng balanse si Sofia at napaluhod. Ang magaspang na karpet ay sumugat sa kanyang mga palad. Sinubukan niyang tumayo, ngunit hindi sumunod ang kanyang mga binti. Nanatili siyang nakaupo sa sahig. Nakayuko, tinatakpan ang mukha ng kanyang mga kamay. At mula sa kanyang lalamunan ay lumabas ang isang hagulgol, isang nakakatakot, walang pag-asang tunog ng isang sugatang hayop. Agad na sinuri ni Constantino ang sitwasyon. Nakita niya ang kanyang asawa sa sahig. Umiiyak, gusot ang buhok, baliw sa sakit, at nakita niya ang isang paraan. Mabilis siyang lumapit sa pinto ng opisina at binuksan ito nang maluwag para marinig ng sekretarya at mga bisita sa pasilyo. Attorney Arcangel, tumawag kayo ng doktor. Sigaw niya ng malakas na may halong pag-aalala. Inaatake na naman siya. Sofia, mahal. Kumalma ka. Lumuhod siya sa tabi nito. Hindi para aluin, kundi para pigilan. Ang kanyang mga kamay ay mabigat na dumapo sa balikat nito. Shh! Shh! Bulong niya. Ngunit sa iba, ito ay mukhang pag-aalaga. Stress lang iyan. Naapektuhan siya ng pagkamatay ng kanyang ama. Kung ano-ano na. Ang nakikita niya, mga anak na wala naman. Tiningnan siya ni Sofia, puno ng luha at takot. Kostya, anong ginagawa mo? Paos niyang sabi. Attorney, sabihin niyo sa kanila. Narinig niyo naman. Lumingon siya sa abogado. Iniabot ang nanginginig na kamay. Sabihin niyo ang totoo. Aglas taala. Aglas taala. Nakatayo si Attorney Arcangel. Nakayuko. Tumingin siya sa folder sa ilalim ng paa ni Esperanza. Sa determinadong mukha ni Constantino. Sa bukas na pinto, kung saan nagkukumpulan na ang mga usisero. Alam niya ang mga batas ng bayang ito. Walang papel. Walang kwenta ang salita. At ang salita ng isang babaeng nagwawala laban sa isang respetadong inspektor ay walang halaga. Labis na nag-aalala si Mrs. Sofia, mahinang sabi ng abogado. Hindi tumitingin sa kanyang mga mata. Kailangan niya ng pahinga. Natigilan si Sofia. Bumagsak ang kanyang kamay. Naintindihan niya na natalo siya. Sa sandaling iyon, sa maalikabok na karpet na iyon, nawala ang lahat sa kanya. Tumayo si Constantino. Pinapagpag ang kanyang pantalon. Pasensya na kayo. Sabi niya sa mga tao sa pasilyo na may ngiti ng isang martir. Ang asawa ko, hindi pa siya nakakabawi mula sa libing. Kung saan-saan niya nakikita ang mga kaaway. Mga guni-guni, mga halusinasyon. Uuwi na kami. Marahas niyang itinayo si Sofia mula sa sahig. Hindi siya lumaban. Ang kanyang katawan ay naging manhid, dayuhan. Patuloy na tumulo ang mga luha. Ngunit wala na siyang lakas para sumigaw. Nakabitin siya sa braso nito na parang sirang manika. Halika na. Mahal. Malakas niyang sabi. Habang inilalabas siya sa opisina. Sa bahay. Gaganda ang pakiramdam mo. Gamot, tulog, at kalilimutan natin ang insidenteng ito. Si Esperanza, kinuha ang folder, ay sumunod. Tumutunog ang kanyang mga takong. Sa kanyang mga mata, ay mababasa ang tagumpay.
At si Sofia ay naglakad. Natitisod. Sa gitna ng mga nag-aalala at takot na tingin. Nauunawaan na para sa buong mundo. Siya ngayon ay hindi biktima, kundi isang baliw. At ang pinakamasaklap sa lahat, hindi na siya sigurado kung saan nagtatapos ang bangungot at nagsisimula ang katotohanan. Nakaupo si Sofia sa gilid ng kama sa guest room, nakatingin sa kanyang mga kamay. Nakapatong ang mga ito sa kanyang tuhod. Nakabukas ang palad. Hindi gumagalaw, na parang hindi sa kanya. Sa labas, umuulan. Nililinis ang alikabok sa mga dahon sa hardin. Ngunit hindi niya naririnig ang tunog nito. Mayroon ng ibang mga tunog sa bahay. Ang tunog ng takong ni Esperanza sa sahig sa pasilyo. Ang kalansing ng mga plato sa kusina ang kanyang mga plato, na ngayon ay inaayos ng ibang kamay. Ang mahinang boses ni Constantino, na nakikipag-usap sa telepono sa opisina ng kanyang ama. Oo. Kailangan niya ng kumpletong pahinga. Hindi muna siya papasok sa trabaho. Sabi ng doktor. Walang stress. Salamat sa pag-unawa, Mr. Reyes. Napapitlag si Sofia. Si Mr. Reyes ang direktor ng planta. Isang tawag lang. Pinutol na ni Constantino ang koneksyon niya sa nag-iisang lugar kung saan siya nakakaramdam na buhay. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Nasa may pintuan si Esperanza, may dalang tray. Nakasuot siya ng duster ni Sofia. Malambot at makapal. Na binili niya para sa sarili. Noong nakaraang kaarawan, kay Esperanza. Maluwag ito, katawa-tawa. Ngunit isinusuot ito ng kapatid, na parang isang reyna, na sumakop sa isang kastilyo. Oras na para uminom ng gamot. Kapatid, ang boses ni Esperanza ay matamis, malagkit, na parang hinog na melon. Nag-aalala si Kostya. Sabi niya, malala ka na raw. Inilagay niya ang tray sa bedside table. Isang basong tubig at 2 puting tableta. Inumin mo, kailangan mong matulog para hindi kung ano-ano ang pumapasok sa isip mo. Nag-angat ng tingin si Sofia. Sa unang pagkakataon sa mga araw na ito, tiningnan niya ng diretso sa mukha ang kanyang kapatid. At nakita roon hindi galit, hindi tagumpay, kundi pagkabagot. Para kay Esperanza, ito ay isang trabaho lamang. Isang marumi, nakakapagod na trabaho para paalisin ang isang nakatira. Bakit ka nandito, Esperanza? Mahina niyang tanong. Tumutulong sa pamilya. Ngumisi ito. Inaayos ang tali ng duster. Pinakiusapan ako ni Kostya na bantayan ka. Banal siyang tao. Hindi niya kayang iwanang mag-isa ang isang maisakit na asawa. At ako, mabait akong kaluluwa. Yumuko si Esperanza. At naamoy ni Sofia ang pabango nito. Matapang, mura, na tumatabing sa amoy ng ulan. At saka, malaki ang bahay na ito. Masyadong malaki para sa isang baliw. Kapag naibenta na natin, bibilhan ka namin ng magandang kwarto sa isang private clinic na may tanawin ng parke. Magugustuhan mo roon. Lumabas siya. Iniwang bahagyang bukas ang pinto para marinig ang bawat kilos ni Sofia. Hindi ginalaw ni Sofia ang mga tableta. Tumayo siya at lumapit sa bintana. Sa ibaba, sa may tarangkahan, kausap ni Constantino ang kapitbahay nilang si Aling Maria. Malungkot na umiiling si Constantino. Idinidiin ang kamay sa puso. Si Aling Maria ay nakikiramay na tumatango. Nag-aalalang sumusulyap sa mga bintana sa 2 palapag. Kawawang Kostya. Mababasa sa kanyang postura. Ang laking problema sa asawa. Idiniin ni Sofia ang kanyang noo sa malamig na salamin. Paano ito nangyari? Paano niya hinayaang mangyari ito sa kanyang alaala? Lumitaw ang mga imahe, hindi ang bangungot kahapon sa opisina, kundi ang iba pang mas maaga, maliliit na sandali na pilit niyang hindi pinapansin. Si Constantino 5 taon na ang nakalipas. Nang pinag-uusapan nila ang budget. Sofia, bakit mo kailangang malaman ang lahat ng bayarin? Lalaki ako. Ako na ang bahala. At pumayag siya. Mas madali para sa kanya na mag-asikaso ng hardin at kape kaysa makipagtalo. Siya na umuuwi ng gabi. Amoy ibang sigarilyo at alak.
Nagtagal ang meeting sa kliyente at naniwala siya o nagpanggap na naniniwala dahil takot siyang mag-away. Takot na sirain ang marupok na perpektong mundong kakanilang binuo. Siya na nakahanap ng resibo mula sa isang tindahan ng laruan sa bulsa ng kanyang Amerikana. Para sa pamangkin ng katrabaho. Walang pamangkin si Constantino. Ngunit nanahimik siya. Nilabhan niya lang ang Amerikana na parang hinuhugasan ng ebidensya. Ako ang may kasalanan, bulong niya. At sa isiping iyon, masakit. Ngunit sa parehong oras, parang gumaan ang pakiramdam. Naging mas madali ang paghinga. Ipinikit ko ang aking mga mata. Hinayaan ko siyang isipin na bulag ako. Hinayaan ko siyang maging ganyan. Hindi siya biktima. Siya ay kasabwat. Sa kanyang pananahimik, sa kanyang takot sa kalungkutan, sa kanyang pagnanais na maging isang mabuting asawa, pinalaki niya ang halimaw na ito. Ibinigay niya rito ang kapangyarihan sa kanya. Sa ibaba, bumukas at sumarado ang pinto. Pumasok si Constantino sa bahay. Lumayo si Sofia sa bintana. Napatingin siya sa salamin. Ang babae sa refleksyon ay mukhang kaawa-awa maputla, na may mga matang walang buhay, nakasuot ng gusot na damit. Ganoon mismo ang gusto nilang makita sa kanya, wasak, baliw. Kung magpapatuloy siyang sumigaw, patunayan ang katotohanan. Magwala, patutunayan niya lang ang kanilang sinasabi. Walang maniniwala sa isang baliw na nag-aakusa sa isang perpektong asawa ng mga gawa-gawang kasalanan. Para manalo, kailangan niyang tigilan ang pagiging sarili niya. Kailangan niyang maging kung sino ang kanilang inimbento. Dahan-dahang lumapit si Sofia sa bedside table. Kinuha niya ang mga tableta at, nang hindi kumukurap, itinapon ang mga ito sa inidoro. Ang tunog ng tubig ay nagtakip sa kanyang mga hakbang. Pagkatapos, bumalik siya sa kwarto. Sinuklay ang kanyang buhok. Itinali ito sa isang masikip na tirintas, tulad ng ginagawa niya bago ang shift sa planta. Ngunit sa halip na jacket pang trabaho, isinuot niya ang isang luma, maluwag na damit na isinusuot niya lang sa bahay. Pinayuko niya ang kanyang likod. Ibinagsak ang kanyang mga balikat. Pinatay ang apoy sa kanyang mga mata. Nag-iwan lamang doon ng kahungkagan at takot. Nang sumilip si Constantino sa kwarto, pagkalipas ng isang oras, nakita niya mismo ang kanyang inaasahan. Ang kanyang asawa ay nakaupo sa sulok ng isang upuan. Yakap-yakap ang kanyang mga tuhod at nakatingin sa isang punto. Sofia, tawag niya ng maingat. Dahan-dahan niyang inilingon ang kanyang ulo. Ang kanyang tingin ay walang laman. Hindi nakapokus. Kostya, bulong niya. Halos hindi marinig. Patawarin mo ako. Natigilan siya. Hindi makapaniwala sa kanyang swerte. Para saan? Mahal? Ako. Nagsalita ako ng mga kalokohan sa abogado. Nanaginip ako ng masama. Tungkol sa isang babae. Tungkol sa pera. Dahil siguro sa gamot. Pagod na ako. Nakabuntong hininga si Constantino. Nag-relax ang kanyang mga balikat. Bumalik sa kanyang mukha ang karaniwang maskara ng isang nag-aalalang asawa. Lumapit siya, hinaplos ang kanyang ulo, tulad ng paghaplos sa isang masunuring aso. Siyempre, panaginip lang iyon. Isang masamang panaginip. Pagod ka lang. Kailangan nating lahat magpahinga. At ang bahay, aayusin natin. Nagtitiwala ka ba sa akin? Hinayaan ni Sofia ang sarili na bahagyang manginig. Ibinaba niya ang kanyang mga mata para hindi niya makita ang malamig na yelo na bumabalot sa kanyang kaluluwa. Oo, Kostya, wala akong alam sa mga papel. Gawin mo kung ano ang kailangan. Huwag mo lang akong iwanang mag-isa. Natatakot ako. Nandito ako. Hinalikan niya ito sa tuktok ng ulo. Ako na ang bahala sa lahat. Matulog ka na. Lumabas siya, isinarado ng mahigpit ang pinto. Narinig ni Sofia na bumababa siya sa hagdan. Sumisipol ng isang masayang himig. Naniwala siya. Akala niya nanalo na siya. Umupo ng tuwid si Sofia. Hindi na sumasakit ang kanyang likod. Tuyo na ang mga luha. Sa loob niya,
Isang bagong lakas. Ang isinilang. Ang lakas ng isang bato na matagal nang hinahampas ng tubig at ngayon ay handa nang magwasak ng isang dam. Hinintay niyang tumahimik ang mga yabag sa bahay. Pagkatapos, dahan-dahan siyang lumapit sa pinto at nakinig. Kailangan niyang malaman kung saan nila itinatago ang mga dokumento. Kailangan niyang hanapin ang ipinakita ni Esperanza sa opisina. Ang daan patungo sa katotohanan ay nasa bahay na ito, na ngayon ay naging isang larangan ng digmaan, at handa na si Sofia para sa digmaan isang gerilya, tahimik, walang awang digmaan. Humiga siya sa kama, ngunit hindi ipinikit ang kanyang mga mata. Tumingin siya sa dilim at naghintay. Mayroon siyang oras. Ngayon, nasa kanya na ang lahat ng oras sa mundo, habang inaakala nilang wasak na siya. Sa sumunod na 2 araw, si Sofia ay parang isang anino. Bumaba siya para mag-almusal. Tumatango sa mga tanong ni Esperanza. Umiinom ng walang lasang tsaa. At bumabalik sa kanyang kwarto. Naghihintay siya ng pagkakataon na maiwan ni Constantino ang kanyang telepono o iwan ni Esperanza ang kanyang bag nang walang bantay. Ngunit maingat sila. Ang mga kaaway sa sariling tahanan ay hindi nagkakamali. Sa 3 araw, may kumatok sa tarangkahan. Ang katok ay malakas, mapilit. Hindi katok ng bisita, kundi katok ng may-ari. Nakita ni Sofia mula sa bintana kung paano nagmamadaling lumabas si Constantino sa bakuran habang isinasara ang kanyang polo. Sa tarangkahan ay nakatayo si Gnang. Gloria, ang ina ni Constantino. Para kay Sofia, ang kanyang biyenan ay palaging isang monumental at nakakatakot na figura. Matangkad, tuwid na parang patpat, na may laging nakatikom na mga labi, at isang tingin na tila nakikita ang alikabok kahit sa isang sterile na operating room. Bihira siyang dumalaw. Naniniwalang dapat mamuhay ang mga bata sa kanilang sariling paraan. Ngunit ang bawat pagbisita niya ay parang isang inspeksyon ng isang general sa isang kwartel. Nakita ni Sofia kung paano yumuko si Constantino sa kamay ng kanyang ina. May mabilis na sinasabi. Tahimik na nakinig si Gnang. Gloria. Nakasandal sa isang baston na may pilak na hawakan. Bagamat malakas ang kanyang mga binti, hindi siya ngumiti sa kanyang anak. Tumango lamang siya at naglakad patungo sa bahay. Tinatanggihan ang pag-alalay nito. Nagmamadaling bumaba si Sofia. Alam niyang walang saysay ang magtago kay Gnang. Gloria. Mahahanap siya nito kahit sa ilalim ng lupa. Nagkita sila sa entrada. Tiningnan ni Gnang. Gloria si Sofia ng matagal. Isang hindi mababasa na tingin mula sa tsinelas hanggang sa gusot nitong buhok. Magandang araw, Sofia. Ang kanyang boses ay tuyo. Parang mga tuyong dahon. Mukha kang kahabag-habag. Magandang araw po, Mama Gloria. Medyo masama po ang pakiramdam ko. Narinig ko. Sabi ng anak ko, nervyos daw. Sabi niya, kung ano-ano raw ang nakikita mo. Sa sandaling iyon, lumabas mula sa kusina si Esperanza. Nagniningning sa isang magiliw na ngiti. Oh, Mama Gloria. Isang karangalan. Nagtitimpla po kami ng tsaa. Tuloy po kayo. Maupo. Hindi man lang lumingon si GN ng. Gloria. Hindi ako naparito para magtsaa. At hindi ikaw ang kausap ko. Iha. Sofia. Halika sa hardin. Kailangan ko ng hangin. Masyadong masangsang ang amoy ng murang pabango dito. Nawala ang ngiti sa mukha ni Esperanza na parang plaster sa isang lumang pader. Binuksan ni Constantino ang kanyang bibig para tumutol. Ngunit itinaas ng kanyang ina ang baston. Itinuturo ang pinto papunta sa hardin. Sabi ko, kaming dalawa lang ni Sofia. Nagsuklay ng alampay si Sofia at sumunod sa kanyang biyenan. Sa hardin, mahalumigmig at tahimik. Dahan-dahang naglakad si Gnang. Gloria. Maingat na tinitingnan ang mga halaman. Huminto siya sa isang lumang bangko, sa ilalim ng puno ng santol. Umupo ka. Utos niya. Umupo si Sofia. Pakiramdam niya ay isa siyang maliit na batang papagalitan dahil sa mababang marka. Ngunit nanatiling nakatayo si Ganeng. Gloria. Nakatingin sa malayo. Ang anak ko ay isang tanga. Bigla niyang sinabi. Mahinahon.
walang emosyon, na parang nagsasabi ng isang katotohanan tungkol sa ulan o nyebe. At isang duwag, mana sa ama, mahilig din iyong magpanggap, hindi magpakatotoo. Nanahimik si Sofia, takot na takutin ang kakaibang sandali ng pagbubunyag na ito. Akala niya, wala akong alam, patuloy ni Ganeng. Gloria, lumingon sa kanyang manugang, sa kanyang mga mata, nakaraniwang malamig. Ngayon ay may ningning ng isang masama, mapait na karunungan. Akala niya bulag ang ina, na mabibili ang ina ng mga regalo tuwing Mother's Day at mga tawag isang beses sa isang linggo. Kinuha niya mula sa kanyang lumang leather na bag ang isang sobrang makapal, madilaw, na tinalian ng goma. Heto, kinuha ni Sofia ang sobre. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ano po ito? Buksan mo. Sa loob ay mga resibo. Dose-dose ng resibo ng remittance. Maliit ang mga halaga, ngunit regular. Bawat buwan. Sa parehong petsa. Ang tumanggap. Vera Nicolas. Layunin ng bayad. Tulong. 7 taon ko na siyang binabayaran. Sabi ni Gnang. Gloria, mula sa aking pensyon, mula sa inipon ko, para sa aking libing, tumingin si Sofia sa kanya, puno ng pagtataka. Kanino po? Kay Vera, ang ina ng kanyang anak, matigas na sagot ng biyenan. Si Maya, yumanig ang lupa. Napakapit si Sofia sa gilid ng bangko. Ibig sabihin, totoo. Hindi lang si Esperanza ang nakakaalam. Alam din ng nanay niya. Lahat sila alam. Maliban sa akin. Alam niyo po, bulong ni Sofia. Alam niyo po, at nanahimik kayo. Sa loob ng maraming taon, hinampas ni Gneng. Gloria ang baston sa lupa. Huwag mo akong husgahan, bata. Ina ako. Sinubukan kong pagtakpan ang kanyang kahihiyan. Akala ko, magbabago siya. Akala ko, pagkakamali iyon ng kabataan. Nang lumapit sa akin si Vera 7 taon na ang nakalipas, buntis sa pangalawang asawa, walang pera, at sinabing tumigil na si Costilla sa pagbibigay ng pera para sa anak niya. Nahiya ako. Nahiya ako sa pinalaki ko. Bumuntong hininga siya ng malalim at umupo sa tabi ni Sofia. Biglang nawala ang kanyang pagiging monumental. Sa tabi niya ay isang matanda. Pagod na babae na lang. Pinagbawalan ko siyang lumapit sa inyo. Sinabi kong, ako na ang tutulong. Huwag lang niyang sirain ang buhay mo. Mabuti kang babae, Sofia. Hindi mo ito deserve. Akala ko, inililigtas ko ang isang pamilya. Pero ang inililigtas ko pala ay isang kasinungalingan. Itinuro ng kanyang butuhang daliri ang bahay, kung saan makikita ang anino ni Constantino sa bintana. Ngunit nang simulang ibenta ang bahay na ito, ang bahay ng iyong ama, para suhulan ng isang blackmailer? Hindi, sobra na iyon. Sagrado ang isang tahanan, hindi pwedeng ipagpalit sa kaduwagan ng isang tahanan. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang nakatuping papel. Heto ang address ni Vera at Maya. Nakatira sila sa kabilang barangay, sa Mayriles, Kalye Acacia. Bilang 5, kinuha ni Sofia ang papel. Naglundagan ang mga letra sa harap ng kanyang mga mata. Bakit niyo po ito ibinibigay sa akin? Dahil hindi ko na kayang bayaran ang kanyang mga kasalanan. Ang boses ni Gnang. Gloria ay naging matigas na parang bakal. At hindi mo rin dapat. Tama na sa ating dalawa. Gusto niyang ibenta ang bahay para manahimik si Esperanza. Kung ganoon, mabulunan sana si Esperanza. Ngunit dapat mong malaman ang katotohanan. Mula mismo sa pinagmulan. Puntahan mo siya. Tingnan mo ang bata. At magpasya ka kung ano ang gagawin. Hindi niya ako palalabasin. Mahinang sabi ni Sofia. Binabantayan niya ang bawat kilos ko. Ngayon, palabasin ka niya. Ngumisi ang biyenan. Gagawa ako ngayon ng isang eskandalo. Tungkol sa maruruming bintana at masamang pagkain na makakalimutan niya ang kanyang pangalan. At sabihin mong pupunta ka sa botika o sa simbahan. Kahit saan. Basta umalis ka. Tumayo si Gnang. Gloria, nakasandal sa baston. Muli siyang naging isang general. At Sofia, huwag kang maging tanga.
Huwag mo siyang kaawaan. Hindi niya tayo kinaawaan. Lumingon siya at naglakad patungo sa bahay. Malakas na itinatapik ang baston sa daan. Constantino! Umalingaw-ngaw ang kanyang boses sa buong hardin. Bakit hindi mo pa nawawalis ang beranda? Sa babuyan ka ba nakatira? At ang babaeng iyon na nakapula? Bakit nakahiga sa sofa? Halika kayo ritong lahat. Tiningnan siya ni Sofia habang papalayo. Hawak sa isang kamay ang mga resibo, at sa kabilang kamay ang address. Sa kanyang dibdib, kung saan kamakailan lang ay may kahungkagan, nagsimulang mag-alab ang isang bagay na mainit at masama. Hindi na ito hinanakit, ito ay determinasyon. Itinago niya ang mga papel sa ilalim ng kanyang damit. Idiniin sa kanyang katawan. Ang tibok ng kanyang puso ay pantay, malakas. Hindi na siya nag-iisa. Mayroon siyang kakampi, kakaiba, mahigpit, ngunit tapat, at mayroon siyang layunin. Tumayo si Sofia, at naglakad patungo sa tarangkahan. Sa likod niya, narinig ang malakas na boses ng kanyang biyenan. Pinapagalitan ang kanyang anak, dahil sa hindi pa natatabas na damuhan. Ito ang pinakamagandang diversion na maiisip. Lumabas si Sofia sa kalye at, nang hindi lumilingon, mabilis na naglakad patungo sa sakayan ng bus. Kailangan niyang makita ang babaeng dahil sa kanya, ay gumuho ang kanyang buhay. Kailangan niyang makita si Maya. Niyugyog ng bus si Sofia, ngunit hindi niya ito napansin. Sa kanyang bulsa, idinidiin sa kanyang hita, ay ang papel na may address, na nagbigay sa kanya ng pag-asa, o isang sandata. Hindi pa siya nakapagpasya. Nang gabing iyon, pag-uwi niya, naabutan niya si Constantino at Esperanza sa kusina. Nakayuko sila sa isang calculator. May mainit na pinag-uusapan. Pagkakita kay Sofia, pareho silang tumahimik, na parang mga estudyanteng nahuling naninigarilyo. Saan ka galing? Mabilis na tanong ni Constantino. Tumatayo. Umalis si Mama, isang oras na ang nakalipas. Gumawa ng malaking gulo. Hinanap ka namin. Dahan-dahang lumapit si Sofia sa mesa. Kakaiba ang kanyang pakiramdam, kalmado. Ang paglalakbay sa may riles. Ang pagtingin sa lumang bahay, nagawa sa kahoy na may kupas na pintura, kung saan nakatira ang batang may mga mata ng kanyang asawa. May nabago sa kanya. Nawala ang takot. Ang natira ay malamig na kalkulasyon. Naglakad-lakad ako, Costilla. Kailangan kong mag-isip. Umupo siya sa tapat nila. Ipinatong ang mga kamay sa mesa. Sumimangot si Esperanza. Pinapatunog ang mahabang kuko sa mesa. At ano ang naisip mo, kapatid? Magwawala ka na naman? Tumingin si Sofia ng diretso sa kanya. Hindi, Esperanza. Pagod na ako. Pagod na akong lumaban. Tumahimik ang kwarto. Nagkatinginan si Constantino at Esperanza. Sa mga mata niya, may kislap ng pag-asa. Anong ibig mong sabihin? Pumapayag na ako, mahinang sabi ni Sofia. Malakas na bumuntong hininga si Constantino, na parang isang lobo, na pinakawalan ang hangin. Halos bumagsak siya pabalik sa upuan, tinatakpan ang mukha ng kanyang mga kamay. Diyos ko, Sofia, tama ang desisyon mo. Hindi mo alam kung gaano ito kahalaga. Para sa ating lahat. Pero may mga kondisyon ako. Matigas niyang idinagdag. Agad na nanigas si Esperanza, na parang isang kobra bago tumuklaw. Anong mga kondisyon? Pabor pa nga ang ginagawa namin sa iyo, na hindi namin siya ipapasok sa mental? At siniko siya ni Constantino. Manahimik ka. Magsalita ka, Sofia. Anong mga kondisyon? Pipirmahan ko ang isang paunang kasunduan. Ngunit gusto kong manatili rito ng 6 na buwan pa. Kailangan ko ng oras para mag-impake. Narito ang buong buhay ni Papa, ang kanyang library, ang kanyang mga archive. Hindi ko pwedeng ilagay lang lahat sa mga kahon sa loob ng 1 linggo. Kailangan ko ng 6 na buwan at gusto kong manirahan dito ng payapa. Nang walang mga komento mo, Esperanza, at nang walang mga doktor mo, Costia, tumingin si Constantino kay Esperanza. Nagkibit balikat ito, ngunit sa kanyang mga mata ay nagniningning na ang isang calculator. 6 na buwan. Well, 3 o 4 na buwan din bago makahanap ng buyer. Mahina ang market ngayon. Kung pipirma siya ngayon, makukuha natin agad ang down payment. Mababayaran ko ang utang ko.
Lumingon siya kay Sofia at ngumiti. Isang ngiti na, sa pagkakataong ito, ay tila halos tapat. Sige, 6 na buwan. Kung 6 na buwan, manirahan ka rito. Ipak mo ang iyong mga libro. Ang mahalaga ay ang pirma. Kinabukasan, ang kapaligiran sa bahay ay parang pista. Si Constantino ay parang isang paru-paro. Siya mismo ang naghanda ng almusal. Isang malambot na omelette na may mga gulay. Nagtimpla ng kape. Ang mabangong kape na gusto ni Sofia. Magandang umaga, mahal ko. Hinalikan niya ito sa pisngi nang pumasok siya sa kusina. Kamusta ang tulog mo? Tingnan mo, ang ganda ng panahon. Ngumiti si Sofia bilang tugon, at hindi ito mahirap para sa kanya. Magandang umaga, Kostia. Oo, maganda ang panahon. Pumunta sila sa notaryo ng tanghali. Sinalubong sila ni Attorney Arcangel na may seryosong mukha. Nang sabihin ni Sofia na pumapayag na siya sa kasunduan, tumaas ang kanyang mga kilay. Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata kalmado, tiyak na tingin niya na nahimik ito. Maingat niyang binasa ang kontratang inihanda ni Constantino. Nagdagdag ng ilang pagbabago tungkol sa takdang panahon ng pag-alis. At iniabot sa kanya ang panulat. Sigurado ka ba, Mrs. Sofia? Tanong niya, nakatingin sa kanyang mga mata. Hinding-hindi. Sagot niya, at inilagda ang kanyang pangalan. Nang lumabas sila sa opisina, niyakap siya ni Constantino. Nang napakahigpit anupat halos hindi siya makahinga. Ikaw ang pinakamabuting babae sa buong mundo. Bulong niya sa kanyang tainga. Magsisimula tayo ng bagong buhay. Makikita mo. Isang kondo. Mga biyahe. Magsisimula tayo ulit. Hinayaan ni Sofia ang sarili na mag-relax sa kanyang yakap. Sa unang pagkakataon sa mga linggong ito, nawala ang tensyon na bumabalot sa kanyang mga balikat. Tumingin siya sa kalye, na naliligo sa sikat ng araw, sa mga dumadaan na ngumingiti sa kanila. Nakikita ang isang masayang mag-asawa, at naramdaman ang isang kakaibang gaan. Gabi, nagkaroon sila ng maliit na hapunan. Dumating pa ang kapitbahay na si Aling Maria, nagdala ng empanada. Naku, natutuwa ako na maayos na kayo, sabi niya, habang naglalagay ng salad. Kasi si Kostia, ang lungkot-lungkot, akala ko may problema na. Lilipat pala kayo. Sa The Pinnacle. Naku, inggit ako. Si Esperanza ay nakaupo sa dulo ng mesa. Nagsasali ng alak. At kahit siya ay tila hindi na gaanong masama. Nang makuha ang garantiya ng pera, nagrelax siya, tumigil sa panunuya, at pinuri pa ang adobo ni Sofia. Para sa bagong buhay, sabi ni Constantino. Itinaas ang kanyang baso. Para sa kapayapaan sa pamilya. Para sa kapayapaan, umalingaw-ngaw si Sofia, nakikipagtagay sa kanya. Uminom siya ng alak, nakinig sa daldalan ng kapitbahay, tungkol sa mga punla, tumawa sa mga biro ng kanyang asawa, at naramdaman ang isang mainit na alon ng kapayapaan na bumabalot sa kanya. Baka hindi naman ganoon kasama ang lahat. Baka ito na nga ang solusyon. Nanalo siya ng oras. 6 na buwan ay isang kawalang hanggan. Sa loob ng 6 na buwan, makakahanap siya ng apartment, masasanay sa ideya ng paglipat. Ang mahalaga, tapos na ang giyera. Wala nang kaaway sa bahay. Si Constantino ay tulad ng dati. Maalaga, maginoo. Inalagaan niya siya. Nilagyan ng tsaa. Tinanong kung malamig ba. Tiningnan siya ni Sofia. At halos maniwala na ang taong iyon sa opisina ng abogado, na sumisigaw tungkol sa isang baliw, ay isang masamang panaginip lamang. Nagkakamali ang mga tao. Natatakot ang mga tao. Baka gusto niya talagang ayusin ang lahat. Gabi, mahimbing siyang natulog, walang panaginip, kinaumagahan. Nagising siya sa amoy ng kape at huni ng mga ibon. Wala si Constantino sa tabi niya, ngunit sa kanyang unan, ay may isang sulat. Umalis ako papuntang trabaho. Mahal kita. Mamayang gabi. Mag-dinner tayo sa labas. Nag-inat si Sofia. Nararamdaman ang lakas na pumupuno sa kanyang katawan. Lumabas siya sa hardin. Ang mga bulaklak ay tila natuwa rin sa pagbabago.
Bumukas ang mga usbong. Pinupuno ang hangin ng matamis na amoy. Magiging maayos ang lahat. Kakayanin niya. Malakas siya. Mayroon siyang 6 na buwan. May pera mula sa pagbebenta, na ayon sa batas, ay hahatiin sa 2. Magsisimula siya ng bagong buhay, nang walang kasinungalingan, walang takot. Nagsimula pa siyang humuni ng isang himig habang nagdidilig ng mga bulaklak. Tila bumabalik na sa dati ang buhay. Isang payapa, maayos, nauunawa ang buhay na matagal na niyang hinahanap. Naniwala siya sa mundong ito. Naniwala sa isang tigil putukan. At iyon ang kanyang pinakamalaking pagkakamali, dahil ang isang mundong itinayo sa kasinungalingan ay hindi maaaring tumagal. At habang ninanamnam niya ang amoy ng mga bulaklak, sa likod niya, isang patalim na ang itinaas, para sa isang saksak, na dapat sana ay nakamamatay. Kinabukasan, si Sofia ay naghahanda para sa trabaho na may magaan na puso. Hinaplos niya ang kanyang kulay abong jacket, ngumiti sa kanyang refleksyon sa salamin, at naglagay pa ng lipstick na medyo mas matingkad kaysa sa dati. Ngunit nang makarating siya sa gate ng planta, si Mang Mando, ang guwardiya na laging masayang kumakaway sa kanya, ay umiwas ng tingin. Ma'am Sofia, pinapatawag po kayo ng direktor. Agad-agad, DAF po. Sa opisina ni Mr. Reyes, maraming tao. Bukod sa direktor, nandoon din ang hepe ng security. At si Esperanza, nakaupo ang kapatid niya sa isang silya sa gilid. Magalang na nakapatong ang mga kamay sa kanyang kandungan. At nakatingin sa sahig na may ekspresyon ng malalim na kalungkutan. Mr. Reyes? Huminto si Sofia sa may pinto. Hindi siya pinaupo ng direktor. Itinuro niya ang mesa. Doon, nakalatag na parang mga ebidensya sa isang palabas sa TV, ay 3 supot ng mamahaling butil ng barako. Ang pinakamahal na klase na kanilang iniihaw, at isang bagong digital thermometer na nawala sa bodega noong nakaraang linggo. Ito ay natagpuan sa iyong locker, Sofia. Kaninang umaga, base sa isang tip, mula sa isang nagmamalasakit na mamamayan, tumingin si Sofia kay Esperanza. Nag-angat ito ng tingin, at sa kanyang mga mata, wala ni katiting na pagsisisi, tanging malamig na kalkulasyon at paghamak. Gusto ko lang sanang dalhin ang naiwan mong payong, Sofia, mahinang sabi ni Esperanza. Bahagyang bukas ang locker. Nakita ko ang mga supot. Hindi ako makapaniwala. Akala ko, pagkakamali lang, pero hindi ko kayang hayaan kang bumagsak ng ganyan. Ang pagnanakaw ay kasalanan. Pagnanakaw. Naramdaman ni Sofia na umakyat ang dugo sa kanyang mukha. Mr. Reyes, kilala niyo ako sa loob ng 20 taon. Hindi ko kailanman. Kasinungalingan iyan. Siya ang naglagay niyan. Bumuntong hininga ng malalim ang direktor. Mukha siyang pagod at bigo. Sofia, may mga testigo. May record mula sa kamera kung saan pumasok ang kapatid mo sa locker room. Pero walang record kung saan may inilalagay siya. At ang susi mo, nasa iyo lang. Ninako niya ang susi. Sigaw ni Sofia, lumapit sa kapatid. Esperanza, bakit? Nagkasundo na tayo. Pumirma na tayo ng mga papel. Tumayo si Esperanza. Hindi na siya nagpapanggap na mahinhin. Tumayo siya ng tuwid at lumapit kay Sofia. Nagkasundo? Maghintay ng 6 na buwan? Bulong niya para si Sofia lang ang makarinig. Wala akong 6 na buwan, mahal. Araw-araw tumatawag ang mga pinagkakautangan ko. Kailangan ko ng pera ngayon. At kung may kasong kriminal ka, mas madali kang makikiusap. Malakas para sa lahat. Idinagdag niya. Sofia, wag mo nang palalain. Umamin ka na. Kailangan mo ng pera. Para sa pagpapagamot. Naiintindihan namin. Nervous breakdown, pagkamatay ng ama. Hindi mo alam ang iyong ginagawa. Hinampas ni Mr. Reyes ang kanyang panulat sa mesa. Sofia, ayaw naming mag-report sa pulis. Isinasaalang-alang ang iyong serbisyo at kondisyon. Ngunit kailangan mong mag-resign. Ngayon din, lumabas si Sofia sa opisina na parang nasa alapaap. Ang mundong kahapon lang, ay kanyang binuo mula sa mga piraso ay naging abo. Naglakad siya sa pasilyo,
Ramdam sa kanyang likod ang mga tingin ng mga katrabaho, ang mga bulungan, na dati ay puno ng paggalang, ngayon ay naging makamandag. Magnanakaw. Nabaliw na. Mukha pa namang disente. Sa bahay, naghihintay si Constantino. Hindi siya sumugod para aluin siya. Nakaupo siya sa sala. Nerbyosong hinihimas ang kanyang kurbata. Tumawag sa akin si Mr. Reyes, sabi niya. Hindi tumitingin sa kanya. Naniniwala ka sa kanya? Mahinang tanong ni Sofia. Nakatayo siya sa gitna ng kwarto. Suot pa rin ang kanyang jacket na pangtrabaho na ngayon ay kinasusuklaman niya. Naniniwala ka na nagnakaw ako ng 3 supot ng kape? Ako! Tumayo si Constantino at nagsimulang maglakad-lakad. Anong pakialam? Kung naniniwala ako. O hindi. Malalaman ng buong bayan. Malapit na ang inspeksyon. May promosyon akong inaasahan. Tapos ang asawa ko, magnanakaw. Naiintindihan mo ba ang ginawa mo? Ipinapahiya mo ako! Huminto siya sa harap niya, at sa kanyang mga mata, nakita ni Sofia ang parehong takot na nakita niya sa opisina ng abogado. Takot para sa sarili. Para lamang sa sarili. Sumulat ka ng resignation. Utos niya. Umamin ka. Sabihin mong wala ka sa katinuan. Nangako si Esperanza na aatrasin niya ang reklamo kung bibitawan mo ang iyong parte sa bahay ngayon din. Nang walang 6 na buwan, bitawan. Ngumisi si Sofia. Isang nakakatakot na ngisi. Tuyo. At marupok. Kaya pala ito lahat. Pumasok sa kwarto si Esperanza. Nakasuot na siya ng pambahay, na parang isang may bahay na bumalik, mula sa isang nakakapagod na lakad. Oh, nag-usap na kayo? Tanong niya. Kumukuha ng mansanas, mula sa florera. Tiningnan sila ni Sofia. Ang asawang nanginginig para sa kanyang karera. Ang kapatid na handang wasakin ang sariling kadugo para sa pera. At bigla, hindi sila ang nakita niya, kundi ang sarili. Sa salamin sa tapat, nakikita ang isang babae na sa loob ng maraming taon ay hinayaan itong mangyari. Tama ka, Esperanza, sabi ni Sofia. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit matatag. Tama ka sa isang bagay. Ako nga ang may kasalanan. Nagulat na itinaas ni Esperanza ang kanyang mga kilay, kumakagat ng mansanas. Oh, nagkamulat ka na? Ang kasalanan ko ay hindi ang pagnanakaw ng kape. Patuloy ni Sofia. Lumapit sa kapatid. Ang kasalanan ko ay ang pananahimik. Nang umalis ka at iwanan si Papa, nanahimik ako. Ipinagtanggol kita sa kanya. Busy si Esperanza. Nagtatayo ng karera si Esperanza. Nagsinungaling ako sa kanya para hindi siya masaktan. Lumingon siya kay Constantino. At sa iyo. Nanahimik ako. Kapag nakakalimutan mo ang aking kaarawan, kapag nagdadala ka ng mga bisita at pinagsisilbihan ko sila na parang katulong, habang ikaw ay nagyayabang sa iyong hardin, nanahimik ako kapag ginagastos mo ang ating ipon sa iyong mga damit, habang ako ay nagsusuot ng medyas na may butas. Sofia, wag mo nang simulan. Sumimangot si Constantino. Anong kinalaman niyan dito? May kinalaman. Sigaw niya. At sa sigaw na iyon, napakaraming sakit na umatras si Constantino. Tama kayo. Mahina ako. Madaling gamitin. Naging basahan ako na pinupunasan nyo ng inyong mga paa. At ako, nagpapasalamat pa na pumasok kayo sa bahay na ito. Kung naiintindihan mo na lahat. Ngumisi si Esperanza. Pumirma ka na sa waiver. At kalimutan na natin ang tungkol sa kape. Tiningnan siya ni Sofia ng matagal. Tinawag mo akong magnanakaw, Esperanza. Sinabi mong nabaliw ako. Akala mo, iyan ang tagumpay mo. Lumapit siya sa mesa, kung saan nakalagay ang mga dokumento ng pagbibitiw sa ari-arian, na inihanda na ng kanyang maalagang asawa. Kinuha niya ang panulat. Lumapit si Constantino. Pigil ang hininga. Dahan-dahan. Na may lagitik. Binali ni Sofia ang panulat sa dalawa. Tumalsik ang tinta sa puting mantel, kumakalat na parang isang itim na mantsa.
Hindi na ako magiging madaling gamitin. Sabi niya, hindi ako pipirma. Hindi ngayon, hindi pagkatapos ng 6 na buwan. Gusto niyo ng giyera. Magkakaroon kayo ng giyera. Ngunit ngayon, hindi ako lalaban para sa bahay. Lalaban ako para sa katotohanan. Nabaliw ka na ba? Sigaw ni Constantino. Makukulong ka. Ipapasok ka sa mental. May mga koneksyon ako. Wala kang koneksyon, Kostya. Mahinahong sagot ni Sofia. Ang mayroon ka lang ay takot. At malapit ka ng lamunin nito. Lumingon siya. At naglakad patungo sa hagdan. Saan ka pupunta? Sigaw ni Esperanza. Sa kanyang boses. Sa unang pagkakataon, may pag-aalinlangan. Hindi pa tayo tapos. Mag-iimpake ako, sabi ni Sofia. Pero hindi ang sa akin. Ang sa inyo. Dahil malapit nang maging masyadong masikip ang bahay na ito para sa kasinungalingan. Umakyat siya sa kanyang kwarto at isinara ang pinto. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi sa takot, kundi sa adrenaline. Nawalan siya ng trabaho. Nawalan siya ng asawa. Wala siyang pera. Ngunit mayroon siyang galit. Isang dalisay, malamig na galit na sa wakas, ay sumunog sa biktima sa loob niya. Kinuha niya mula sa isang taguan sa ilalim ng sahig ang sobre na ibinigay sa kanya ni Geaneng. Gloria, mga resibo, address. Ito ang kanyang sandata. At alam niya kung kailan at paano niya ito gagamitin. 40 araw mula nang mamatay ang kanyang ama. Ang pasiyam, darating ang buong bayan. At darating si Constantino. Suot ang kanyang pinakamagandang damit. Ginagampanan ang papel ng isang nagdadalamhating manugang. Kung ganoon, naisip ni Sofia. Nakatingin sa kanyang refleksyon sa salamin. Kung saan ang tinta sa kanyang mga daliri ay parang dugo. Kung gusto niyo ng palabas, bibigyan ko kayo ng palabas, pero ako ang magsusulat ng wakas. Nakaupo si Sofia sa sahig ng kanyang kwarto. Tinitingnan ang mga lumang litrato ng kanyang ama. Sa ibaba, tahimik. Umalis si Constantino at Esperanza para ayusin ang mga bagay sa planta. Iniwan siyang nakakulong sa bahay na parang isang tuta na nagkamali. Kinuha nila ang kanyang telepono sa dahilan ng detoxification from stress. Ngunit nakalimutan nila ang lumang landline sa opisina ng kanyang ama, na matagal nang hindi konektado sa linya. Ngunit buo pa rin ang mga kable. Nakahanap si Sofia ng isang lumang telepono sa isang drawer. Ikinonekta ito, at tinawagan ang numero na kanyang kinabisa mula sa resibo. Matagal bago may sumagot. Pagkatapos, isang babaeng boses, pagod, at maingat, ang sumagot. Si Vera po ba ito? Tanong ni Sofia. Ako si Sofia, asawa ni Constantino, tumahimik sa kabilang linya. Isang mabigat na katahimikan. Huwag niyo pong ibaba ang telepono. Pakiusap, mabilis na sabi ni Sofia. Alam ko na po ang lahat tungkol kay Maya. Sa pera, wala po akong kailangan sa inyo kundi ang katotohanan. Anong gusto mo? Nanginginig ang boses ni Vera. Katarungan. Para sa ating dalawa. At para sa iyong anak, maikli ang usapan. Takot si Vera. Takot siya kay Constantino. Takot sa iskandalo. Takot para sa kanyang anak. Ngunit narinig ni Sofia sa kanyang boses ang isa pang bagay. Isang matagal nang hinanakit ng isang babae na sa loob ng maraming taon ay pinilit na maramdaman na siya ay isang maruming sikreto. Pupunta ako, sabi ni Vera sa wakas. Pero kung kasama si Geaneng, Gloria, siya lang ang pinagkakatiwalaan ko. Ibinaba ni Sofia ang telepono. Hindi na nanginginig ang kanyang mga kamay. Ang plano ay nabubuo na parang may isang hindi nakikitang kamay na naglalagay ng mga piraso ng puzzle sa kanyang palad. Nang gabing iyon, dumating si Geaneng, Gloria sa bahay. Pumasok siya nang hindi kumakatok, gamit ang sariling susi, na itinago niya mula pa noong ang bahay ay pag-aari pa ng ama ni Sofia. Sila ay matagal nang magkaibigan. Si Constantino at Esperanza ay naghahapunan. Pagkakita sa ina, nabulunan si Constantino sa alak. Ma, bakit hindi ka nagsabi? Hindi sumagot si Jiang, Gloria. Dumiretso siya sa sala, mabigat na nakasandal sa kanyang baston.
at umupo sa upuan ng ama ni Sofia. Simboliko ito. Inukupa niya ang lugar ng patriarka, ang lugar ng hukom. Nagsimba ako kanina, sabi niya. Nakatingin sa kanyang anak. Nagsindi ako ng kandila para sa kapayapaan ng iyong konsensya, Kostya. Ngunit natatakot akong bulok na ito. Anong sinasabi mo? Sinubukang ngumiti ni Constantino. Ngunit ang ngiti ay naging kaawa-awa. Alam ko ang tungkol sa planta. Matigas na sabi ni Ganeng. Gloria, pinag-uusapan ng buong bayan. Nagnakaw daw si Sofia ng kape. Ang asawa mo, na hindi makabasag pinggan. At hinayaan mong mangyari iyon. Hinayaan mong ang babaeng iyan. Itinuro niya si Esperanza. Hindi man lang tiningnan. Natapakan ang kanyang pagkatao. Aksidente lang iyon. Sabat ni Esperanza. Si Sofia mismo. Manahimik ka! Sigaw ni Gineng. Gloria, ano pat kumalansing ang mga kristal sa aparador? Kausap ko ang anak ko. Lumingon siya kay Constantino. May luha sa kanyang mga mata. Ngunit matatag ang kanyang boses. Iniluwal kita, Kostya. Pinunasan ko ang iyong sipon. Tinuruan kang maglakad. Ipinagmalaki ang bawat medalya mo. Akala ko, nagpapalaki ako ng isang lalaki. Pero ang pinalaki ko pala ay isang duwag. Namula si Constantino. Ma, wag mo nang simulan. Hindi mo naiintindihan ang sitwasyon. Namulaong pulungton tumanong tuminina. Naiintindihan ko ang lahat. Hinampas niya ang baston sa sahig. Natatakot ka. Natatakot ka na malaman ng mga tao kung sino ka talaga. Isang maliit, duwag na bata na inabandona ang sariling anak. At ngayon ay pinagtataksilan ang kanyang asawa. Tumayo siya, at sa sandaling iyon, mukha siyang dambuhala. Makinig ka ng mabuti, Constantino. Bukas ang pasyam. 40 araw. Darating ang buong bayan. At kung bukas ay hindi ka tatayo at sasabihin sa lahat ang totoo tungkol sa planta, sa blackmail, sa lahat, ako mismo ang gagawa nito. Hindi mo gagawin iyan, bulong ni Constantino. Mas maputla pa. Wawasakin mo ako. Wasak ka na, malungkot na sabi ng ina. Patay ka na sa loob, anak. Gusto ko lang iligtas kahit ang iyong kaluluwa. At kung kailangan sirain ang iyong karera para doon, mangyari na. Lumingon siya sa hagdan. Sofia, bumaba ka. Lumabas si Sofia mula sa kanyang kwarto. Narinig niya ang bawat salita. Bumaba siya sa hagdan. Hindi tinitingnan ang kanyang asawa at kapatid. Lumapit siya sa kanyang biyenan. At hinawakan ang kanyang kamay. Ang kamay ng matandang babae ay malamig at tuyo. Ngunit ang hawak ay matatag. Mag-ayos ka, sabi ni Gnang. Gloria, aalis tayo. Saan? Tanong ni Constantino. Tumatayo. Wala kang pakialam. Sagot ng ina. Hahanapin namin ang katotohanan. At bukas, dadalhin namin ito sa pasyam. Lumabas sila ng bahay sa malamig na gabi. Naglakad si Gnang. Gloria patungo sa isang lumang kotse na nakaparada sa tapat. Sa manibela ay nakaupo ang kapitbahay na si Mang Berto, na tila inarkila niya. Saan po tayo pupunta, Mama Gloria? Tanong ni Sofia. Umupo sa likod. Sa may riles. Sagot ng biyenan. Nakatingin sa unahan. Kina Vera. At Maya. Hindi kita hahayaang harapin ang laban na ito. Nang mag-isa, umalis ang kotse. Tumingin si Sofia sa bintana, sa papalayo nilang bahay. Sa bintana ng sala, nakita niya ang anino ng kanyang asawa. Nakatayo ito nang hindi gumagalaw. Nakatingin sa kanila. Sa sandaling iyon, naintindihan ni Sofia, hindi na niya ito mahal. Ang damdaming iyon ay namatay hindi noong nalaman niya ang tungkol sa pagtataksil at hindi noong ipinagkanulo siya nito sa bahay. Namatay ito ngayon. Nang makita niya ang takot nito sa sariling ina, walang laman ito. Isang magandang balat na sa loob ay umiihip ang hangin. Hindi niya kailangang iligtas ang kanilang pagsasama. Hindi niya kailangang ibalik ang kanyang pag-ibig. Isang bagay lang ang kailangan niya. Linisin ang kanyang pangalan at ang pangalan ng kanyang ama. At bukas,
Sa hapagkainan, gagawin niya ito. Salamat po. Mahina niyang sabi sa kanyang biyanan. Tinapik ni Gineng. Gloria ang kanyang kamay. Walang anuman. Anak, hindi ko ito ginagawa para sa iyo. Ginagawa ko ito dahil ayokong mamatay, na alam kong bulok na ang aking lahi. Apo ko si Maya, at dapat niyang malaman na, sa pamilyang ito, hindi lang mga duwag ang nabuhay. Naglakbay sila sa dilim. 2 babae. Pinag-isa ng iisang sakit at iisang layunin. Sa unahan, sa liwanag ng mga ilaw ng kotse, makikita ang daan patungo sa katotohanan, na, tulad ng alam natin, ay laging mapait. Ngunit laging nagpapagaling, at bukas, malulunod ang lahat sa katotohanang ito. Ang umaga ng Pasiam ay maulap. Ang langit, na nababalot ng kulay abong ulap, ay tila mababa at mabigat, na parang dumadagan sa mga bubong ng mga bahay. Sa bulwagan para sa mga handaan, nagtipon ang halos buong bayan, mga katrabaho mula sa planta, mga kapitbahay, mga matatandang kaibigan ng ama. Ang mga tao ay nag-uusap ng pabulong, kumakalansing ang mga kubyertos. At ang ugong na ito ay parang tunog ng isang nababagabag na pukyutan. Si Sofia ay nakaupo sa dulo ng mesa. Nakasuot siya ng simpleng itim na damit na walang palamuti. Hindi siya kumakain. Ang kanyang mga kamay, magkakaugnay sa kanyang kandungan, ay malamig. Ngunit kalmado. Sa kanan niya ay si Constantino, maputla, palingalinga. Paminsan-minsan niyang inaayos ang kanyang kurbata, na parang sinasakal siya nito. Sa kaliwa ay si Esperanza, nakasuot ng damit pangluksa, na mas mahal pa kaysa sa taunang sahod ng isang manggagawa sa planta. Umiinom siya ng alak, at paminsan-minsan ay pinupunasan ang kanyang mga tuyong mata ng isang panyong may borda. Mga kaibigan, tumayo si Mr. Reyes, ang direktor ng planta. Nagtipon tayo rito para alalahanin ang isang napakadakilang tao. Sandali, ang boses ni Sofia ay mahina, ngunit sa katahimikan, ito ay parang isang putok ng baril. Dahan-dahan siyang tumayo. Naging napakatahimik sa bulwagan. Ano pat maririnig ang isang langaw na tumatama sa salamin. Mahal ni Papa ang katotohanan, sabi ni Sofia, nakatingin sa ibabaw ng mga ulo ng mga tao. Sabi niya, ang isang bahay na itinayo sa kasinungalingan ay hindi tatagal. Ngayon, hindi lang siya ang inaalala natin. Ngayon, inililibing natin ang kasinungalingan. Lumingon siya sa kanyang asawa. Umurong si Constantino, na parang naghihintay ng suntok. Kostia, tumayo ka. Hindi siya gumalaw. Tumayo ka. Umalingaw-ngaw ang boses ni Ganang. Gloria, mula sa kabilang dulo ng bulwagan, nakaupo siya roon. Nakasandal sa kanyang baston, na parang isang matandang uwak sa isang sanga. Dahan-dahang tumayo si Constantino. Nanginginig ang kanyang mga binti. Sabihin mo sa kanila, sabi ni Sofia. Sabihin mo sa kanila kung bakit mo ako pinilit na ibenta ang bahay. Sabihin mo sa kanila kung bakit mo hinayaan ang aking kapatid. Itinuro niya ang namumutlang si Esperanza. Naakusahan ako ng pagnanakaw. Sofia, wag na, bulong niya. Nakatingin ang mga tao. Hayaan mo silang tumingin. Sabihin mo sa kanila ang tungkol kay Maya. Sa pagbanggit ng pangalang Maya. Isang bulungan ang kumalat sa bulwagan. Tumayo si Esperanza. Natabig ang baso ng alak. Ang pulang mantsa ay kumalat sa mantel na parang dugo. Baliw siya! Sigaw ng kapatid. Huwag niyo siyang pakinggan. Inaatake na naman siya. Manahimik ka, Esperanza. Mahinahong sabi ni Sofia. Tapos na ang laro mo. Bumukas ang pinto ng bulwagan. Sa may pintuan ay nakatayo si Vera. Isang payat na babae na nakasuot ng simpleng coat. Sa tabi niya, hawak ang kanyang kamay, ay isang batang babae na mga 10 taong gulang. Mayroon siyang malalaki, takot na mga mata, at isang ilong na may bahagyang umbok. Eksaktong kopya ng ilong ni Constantino. Nagulat ang lahat. Tumingin sila sa bata,
Pagkatapos kay Constantino. Hindi maikakaila ang pagkakahawig. Tumayo si Gnang, Gloria at lumapit kay Vera. Tuloy kayo. Malakas niyang sabi. Ito si Vera at si Maya. Ang aking apo, at anak ng aking anak. Bumagsak si Constantino sa upuan. Tinatakpan ang mukha ng kanyang mga kamay. Sinubukang lumabas ni Esperanza. Ngunit hinarangan siya ni Attorney Arcangel. Hindi ganoon kabilis. Sabi nito. Inilabas ang mga papel mula sa isang folder. May mga tanong kami tungkol sa blackmail at pagtatanim ng ebidensya sa planta. Ang video recording mula sa security camera ng kalapit na tindahan, kung saan binili mo ang mismong kape, ay nasa pulisya na. Nakatayo si Sofia sa gitna ng kaguluhang ito, hindi gumagalaw. Nakita niya kung paano nagbago ang mukha ni Mr. Reyes. Nauunawaan ang kanyang pagkakamali. Nakita niya kung paano may pagkasuklam na tumalikod ang mga kapitbahay kay Esperanza. Nakita niya kung paano si Constantino, ang kanyang asawa, ang kanyang sandigan, ay umiiyak. Nakasubsob ang mukha sa mantel. Hindi siya masaya. Nasasaktan siya. Nasasaktan para sa kanyang ama, na ang pasiyam ay naging isang paglilitis. Nasasaktan para sa bata, na nakakapit sa kanyang ina. Hindi naiintindihan kung bakit lahat ay nakatingin sa kanya. Nasasaktan para sa kanyang 15 taon ng buhay na ginugol sa isang ilusyon. Umalis ka na, Esperanza, sabi ni Sofia. Umalis ka na sa bayan, at huwag ka nang babalik. Hindi ako magsasampa ng kaso, kung mawawala ka ngayon din. Si Esperanza, bumubulong ng mga sumpa, ay tumakbo palabas ng bulwagan. Hindi siya pinigilan ni Attorney Arcangel. Alam niyang mas masahol pa sa kulungan ang pagiging itinakwil ng lipunan. Lumapit si Sofia sa kanyang asawa. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa balikat nito. Hindi malambing, kundi mabigat, na parang paglalagay ng bato sa isang libingan. Tapos na ang lahat, Kostya. Magsasampa ako ng diborsyo. Ang bahay ay mananatili sa akin. Magbabayad ka ng sustento sa iyong anak. At mamumuhay ka kasama, kung sino ka talaga. Tinanggal niya ang kanyang singsing sa kasal at inilagay ito sa mesa sa tabi ng mantsa ng alak. Ang gintong singsing ay kumislap ng mapurol sa kulay abong liwanag. Paalam, lumipas ang 6 na buwan. Ang taglagas ng taong iyon ay mainit. Ang mga dahon sa hardin ni Sofia ay nagniningning na parang ginto at pula. At ang hangin ay malinaw at dalisay. Nakaupo si Sofia sa beranda, nakabalot sa isang kumot. Sa kanyang kandungan ay isang libro, ngunit hindi siya nagbabasa. Tumingin siya sa hardin. Nalanta na ang mga bulaklak, ngunit ang mga halaman ay matatag, handa para sa taglamig. Pumasok ang buhay sa isang bagong agos. Si Mr. Akupa, Reyes mismo ang pumunta sa kanya para humingi ng tawad at inalok siyang bumalik sa planta na may promosyon. Siya na ngayon ang head technologist. Ang amoy ng kape ay muling naging bahagi ng kanyang umaga, ngunit ngayon, hindi na nito tinatabunan ang amoy ng kanyang sariling kalayaan. Si Constantino ay lumipat sa kanyang ina. Sabi nila, nanghina siya. Tumanda. Tinanggal siya sa inspeksyon. Dahil sa personal na kadahilanan pagkatapos ng iskandalo. Ngayon, nagtatrabaho siya bilang isang foreman sa isang construction site sa kabilang bayan. Minsan, dumadalaw siya kay Vera. Namamasyal. Kasama si Maya. Nakita sila ni Sofia nang ilang beses mula sa malayo, isang lalaking nakayuko at isang batang babae na tumatawa. Hawak ang kanyang kamay. Hindi siya nakaramdam ng kasiyahan. Tanging isang tahimik na kalungkutan. Madalas na nasa bahay na ito si Maya. Dinala siya ni Nang, Gloria tuwing weekend. Nagustuhan ng bata ang hardin. At tinuruan siya ni Sofia kung paano alagaan ang mga halaman. Tingnan mo Maya, sabi niya. Ipinapakita kung paano putulin ang isang tuyong sanga. Kailangang alisin ang lahat ng patay para mabuhay ang mga buhay. Masakit, pero kailangan. Ngayon ay isang tahimik na gabi. Umiinom si Sofia ng tsaa na may mint. Pinapainit ang kanyang mga kamay sa mainit na tasa. Ang bahay sa likod niya
ay malaki at walang laman. Ngunit wala ng mga multo rito. Malinis na ito. Naalala niya ang araw na iyon sa opisina ng abogado. Ang araw na siya ay namatay at muling isinilang. Nagbayad siya ng malaking halaga para sa katahimikang ito. Nawala sa kanya ang isang kapatid, isang asawa, ang tiwala sa mga tao. Ang peklat sa kanyang puso ay mananatili magpakailanman. Sasakit ito tuwing umuulan. Nagpapaalala ng pagtataksil. Ngunit natagpuan niya ang kanyang sarili. Hindi na siya isang anino. Siya na ang may-ari ng kanyang tahanan, kanyang hardin, kanyang kapalaran. Tinangay ng hangin ang huling dilaw na dahon mula sa puno. Dahan-dahan itong umikot sa hangin hanggang sa bumagsak sa sahig ng beranda. Sa paanan ni Sofia. Kinuha niya ito. Hinaplos ang mga ugat. Nagpatuloy ang buhay. Iba, hindi perpekto. Mag-isa, ngunit tapat. At sa katapatang ito, mas maraming kaligayahan kaysa sa lahat ng taon ng matamis na kasinungalingan. Humigop si Sofia ng tsaa. Ipinikit ang kanyang mga mata. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, tunay na ngumiti. Nakikinig sa huni ng hangin sa mga sanga ng mga matatandang puno. Mga mahal na tagapakinig. Dito nagtatapos ang kwento ni Sofia. Alam nyo, habang binabasa ko ang mga linyang ito, ako mismo ay naninikip ang dibdib. Madalas nating isipin na ang lakas ay isang malakas na boses. Ang kakayahang igiit ang sarili. Talunin ang kaaway sa isang bukas na laban. Ngunit ipinapakita sa atin ng kwento ni Sofia ang ibang uri ng lakas. Isang tahimik na lakas na isinilang mula sa sakit, mula sa pag-amin sa sariling mga pagkakamali. Sa tingin ninyo, tama ba ang ginawa ni Sofia? Dahil hindi siya naghiganti ng tunay na malupit. Pinalaya niya ang kanyang kapatid. Hindi niya sinira ng tuluyan ang kanyang asawa, bagamat kaya niya. Pinili niya ang kapayapaan, kahit na mapait, ngunit sulit ba ito? Masaya ba siya ngayon, na mag-isang nakaupo sa beranda na iyon? O ang kalungkutan ay isang napakataas na presyo para sa katotohanan? Isulat sa mga komento kung ano ang gagawin ninyo sa kanyang lugar. Kaya niyo bang patawarin ang ganoong pagtataksil? O baka sa tingin ninyo ay nararapat si Constantino ng pangalawang pagkakataon? Napakahalaga ng inyong opinyon. Kung naantig kayo ng kwentong ito, kung nag-isip kayo tungkol sa inyong buhay, sa inyong mga mahal sa buhay, paki-like ang video na ito. Makakatulong ito para marinig din ito ng ibang tao. Mag-subscribe sa aming channel para hindi makaligtaan ang mga bagong kwento tungkol sa mga kapalaran na halos katulad ng sa atin. At kung gusto nyong malaman kung ano ang nangyari sa buhay ni Maya, o baka gusto nyong marinig ang kwento mula sa pananaw ni Constantino, isulat nyo rin iyan. Binabasa namin ang bawat komento ninyo. Hanggang sa muli, sa araw ng pagbasa ng huling habilin ng aking